na misa na may liturhiya ngayong ika-9 na gabi ng simbang gabi. Tumayo po ang lahat at ay makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay sina Ginoo at Ginang Benjamin Antonio Mactal Jr., Pook Timog Kanluran, Barangay 169. Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig. Ang iyong pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal, pagmamahal sa buhay at sa sangnilikha, pagmamahal sa makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng Diyos na siya ay magtatayo ng tahanan para kay David, na nangangahulugan na walang hanggang paghahari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang.
At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Tatayo na po ang lahat. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas sa tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan,
at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. And congratulations, pinabati ko po kayong lahat at nakatapos tayo. Naabot natin ang dulo ng ating paglalakbay, pero wait, there's more. Kasi baka naman natapos natin ang 9 na araw, baka bukas wala kayo. Ano bang mayroon bukas? Anong mayroon bukas? Sige, pare-paro tayo hindi magkaintindihan, no? Pero ganun pa man, akala ko rin po hindi ko matatapos, no? Pasensya na kayo. Ilang gabi ba akong nagmisa? 2, 3? 2 gabi, no? Ako. Pagkatapos noon, sa karanasan ko po, no? Nagkaroon po ako ng Bell's palsy. Bumagsak po hanggang ngayon, kaya medyo kung magtataka kayo bakit naka-face mask, dahil medyo ngiwi pa yung aking labi, no? Meron pang mga salita, lalo na pag letter P o propeta, hindi masyadong nagtutugma yung aking mga labi. Kaya sabi ko, nangyari po ito nung ika-4 na gabi. Doon nagsimula na magkaroon ako ng symptoms ng pagkakaroon ng Bell palsy. And then, kala ko hindi na ako makapagsalita ng malinaw. Kala ko ay hindi ko matatapos ito. Pero salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, natapos din ang 9 na gabi. Yan. Kaya, as long as maintindihan pa ninyo ang aking salita, tuloy ang ating pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil talagang totoo po na may pag-asa tayo. Hindi tayo dapat basta-basta bumibitaw dahil akala lang natin masyadong matagal ang ating pinagdaraanan, masyadong matagal yung ating paghihintay, pero ngayong gabing ito, pinapaalala sa atin at sinasabi natin na kapag ang Diyos nangako, Kanyang tutuparin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng after 1 week, after 1 month, after 1 year, after 10 years. Pero tutuparin at tutuparin yan ng Diyos. Yan ang nangyari sa kwento natin ngayong gabi, sa karanasan ni Zacarias. Yung pangako ng Diyos mula pa nung panahon ni David. At ngayon, yung pangako kay Zacarias, tinupad na. Bilang mo, umabot si Zacarias at si Elizabeth ng sobrang katandaan sa paghihintay na sila ay pagkalooban ng isang anak. At ngayon, ang katuparan ng pangakong yan, kung kaya't ang lumabas sa bibig ni Zacarias ay, purihin ang Panginoong Diyos. Okay pa ba tayo? Okay pa? Parang gusto niyong makipag-usap sa akin, no? Sige, babalikan ko ito, balikan natin yung pinakauna. Kasi baka mamaya, natapos lang natin yung 9 na araw, baka wala naman tayong naalala. Okay, nakakabahan na. Huwag kayong kakabahan, baka magka-Bell's palsy kayo. Kasi masyadong intense, di ba, ang kwento? At nakakakaba. Siguro sadyang nakapasok ko sa kwento na sobrang kaba, ayan, na Bell palsy tuloy. Kaya kalma lang tayo, no? Inuubo-ubo na. Pag tinatanong, di ba, umuubo para hindi tanungin.
Yung unang gabi, ano ang pinaalala sa atin ng unang gabi? Tungkol ito kanino? Tungkol kanino? Hindi pa yan. Unang gabi. Ate, una at huli, konektado yan. Hindi ko pa tanda. Una at huli, konektado ito. Clue na nga yun, clue. Dali yun, hindi na ako makapagsalita. Ano po? Ha? Ano? Ha? Lahat ba tayo may Bell palsy? Kay San Juan Bautista. Di ba pinakilala sa una na mayroong magpapakilala, mayroong mauuna. Siya yung tagapagdala ng ilaw. Hindi siya ang liwanag, pero siya ang tagapagdala ng liwanag. Siya ang taga-una. Siya yung ipapanganak muna bago ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Okay? Okay na. Pagbibigyan ko kayo dyan, ha? Pangalawang gabi. Pangalawang gabi. Yung salin lahi. Yan. Tandaan nyo naman, taon-taon naman ganito yung kwento. Yung buhay ni Cardo, sa ulo na eh. Alam nyo na kung anong mangyayari. Salin lahi, no? Ipinakilala yung salin lahi na pagmumulan ng Mesiyas bilang katuparan ng lahat ng sinabi ng propeta. So, siguro naman may maalala kang pangalan. Ha? Sa dami ng pangalan. Ate, may naalala ka bang pangalan? Celestina. Pangalan mo, Celestina. Okay, babalikan kita mamaya, Celestina. May naalala mong pangalan? Si? Saint Joseph. Si San Jose. Buti na lang. Ha? Wala si Gabriel doon. Wala rin sa panaginip sa ikalawa. Pambihira kayo. Pangalawang gabi ha, salin lahi. Mula kay Abraham hanggang kay David, hanggang sa pagkakatapon, hanggang kay Jose na asawa ni Maria. Ikaapat na gabi, kanino nagpakita ang anghel? Kay Mama Mary po. Hindi pa. Huwag kang makikinig sa mga chismosa. Hindi pa. Kanino? Di ba? After ng salin lahi, kanino nagpakilala na ang anghel? Kay Maria po. Hindi nga. Kanino? Kuya, sino? Elizabeth. Dugtong-dugtong lang yun, di ba? Anong pinakahuling pangalan ng lalaki? Ayan, dali. Ano, sino? Kanino nagpakita ang anghel? Dapat ka, kasi may harang, sabi, Kay Jose po. Kay Jose. Kasi nabalitaan ni Jose na si Maria ay buntis na. Paano mangyayari yon? Hindi pa niya ginagalaw si Maria. Kung kaya, nagpakita ang anghel kay Jose at kanyang ipinaliwanag kung ano ang sitwasyon. Kaya huwag kayong magpapadalos-dalos, ha? Kapag may naririnig kayong mga kwento, i-verify nyo muna. Huwag react ng react, huwag magdidesisyon agad-agad. Daanin nyo sa dasal. Ikalima, kanino nagpakita ang anghel? Ikalima. Kay Maria. Bakit excited kayo kay Maria? Hindi pa si Maria. Kanino nagpakita ang anghel? Elizabeth. Ha? Hindi nagpakita ang anghel kay Elizabeth. Kanino nagpakita? Hiwalayan mo na yan. Kanino?
Kay Zacarias. Nasusundan ba? Di ba? Matapos nun, ang anghel pumunta na naman kay Zacarias at sinabi na tutuparin na ng Panginoon ang kanyang pangako, ang kanilang hinihiling na magkaroon ng anak. Okay? Okay tayo? Ika-6. Pwede ba akong lumusot dito? Yan. Ika-6. Kanino nagpakita ang anghel? Huwag mo nang i-text, Nay. Nine-text mo, nandito naman ako. Kanino nagpakita ang anghel? Kay Maria. Kay Maria. O, nasusundan na, yung mga excited, no? So, ito naman yung side ni Maria. Kinuwento, nagpakita ang anghel at sinabing, huwag kang matakot, Maria, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Di niyo ba napansin? Sa tuwing nagpapakita ang anghel, may nabubuntis. Alam niyo na ang gagawin mo, ha? Sasabihin mo sa nanay at tatay mo, Nay, nagpakita ang anghel sa akin. Hindi yun magagalit. No? Oh, hindi yun, ha? Joke lang yun, no? Okay, magkatapos magpakita ng anghel kay Maria, ano ang sumunod na kwento? Tay. Saan nagpunta si Maria? O, di kayo na. Tinatanong ko eh. Ha? Elizabeth. Elizabeth. O, ganyan sila katanda noon. Mabubuntis ka pa, Nay. Di ba kailangan nyo pa ng anak, di ba, no? Nasa abroad na, di ba? Isa lang, dadalawahin na natin. Oh, mamaya, mabubuntis na, ha? Okay. So, pagkatapos marinig ni Maria, yung balita ng anghel sa kanya, na siya ay maglilihi, at ibinalita din ng anghel sa kanya, na ang kanyang pinsan si Elizabeth, sa kabila ng katandaan, ay 6 na buwan ng buntis. Kaya dali-daling pumunta si Maria kay Elizabeth. Ano ang sinabi ni Elizabeth kay Maria? Oh, mga choir, ngawa lang kayo ng ngawa, di ko naman naiintindihan yung ginagawa nyo. Ate, ay ganito. Ano ang sinabi ni Elizabeth kay Maria? Sige, Brad. Sige, gamit ka ng mic mo. Yan. Sino ako pang dalawi ng aking Panginoon? Kasi nung pagkarinig, no, sabi, nang marinig ko ang iyong... tuwan-tuwa. Nang marinig ko ang iyong bati, ang iyong tinig, naglulumundag sa tuwa, kahit yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya sabi, mapalad ka Maria, na naniwala kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Okay? Okay. Ano nangyari pagkatapos 8 gabi? Ako kitang-kita ako, naku. 8 gabi. Pagsisilbihan po ni... Nagsilbi na nga eh. 8 gabi. Ay, sundan nyo na yung kwento. Ano nangyari? Ay. Nay, ano nangyari? 8, kagabi lang to. Nandito kayo kagabi? Wala kayo kagabi. Nasa payout na naman kayo kagabi. Maraming niligpit. Dinahilan pa. Ano? Ano nangyari kagabi? Paano tayo matatapos ngayon kung di nyo alam nangyari kagabi? Ha? Wala, hindi tayo maaalis dito.
Ano nangyari kagabi? Oh, 6 na buwan. Tapos 3 buwan na natili si Maria doon. O ano mangyayari? 6 plus 3. 9 months. O ano nangyari after 9 months? Pinanganak na si Jose. Patituloy ako. Balik tayo kay Jose. Pinanganak na si Juan. Diba? Sabi doon, matapos ang 8 araw na isilang si San Juan, kinangalanan na si San Juan. Tinatanong sila ng mga kapitbahay, ano ang ipapangalan sa bata? Dapat katulad ni Zacarias, kanyang ama, pero hindi pumayag. At ang sabi, ang ipapangalan sa kanya ay Juan. Kahulugan nito, ang Diyos ay mapagpala. Kaya pinagpala si Zacarias at si Elizabeth. Sa tuwing tatawagin nila itong batang ito, magpapaalala ito ng pagpapala ng Diyos, hindi lang sa kanila, kundi sa buong sangkatauhan din. At ngayon, sa pagtatapos ng kwento, sinimulan natin kay Juan, tinatapos din natin kay Juan. Bilang paghahanda doon sa isisilang sa Belen. Ulitin ko po, no? Huwag kang basta-basta susuko. Huwag mong bibitawan yung tinatawag nating hope o pag-asa. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Hintayin lang natin. Pwedeng matagal, pwedeng sandali lang, pero tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa atin. Ang kailangan din natin ipagdasal, manatili tayong tapat na naglilingkod din sa Kanya. Sabihin nyo nga, tapat. Espelingin ang salitang tapat. Tapat. Pag binaliktad, tapat pa rin. Yan ay isang biyaya na nawa ay ipagkaloob din sa atin ng Diyos, nang sa ganon, sama-sama nating matanggap ang biyayang dulot ng paparating na Pasko. Amen? Pinasalamatan ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang Santo Papa Francisco at mga kasama niyang lingkod sa simbahan ay patuloy na magpaalala sa bayan ng Diyos ng mga magandang pangako ng kanyang paglingap at pagliligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kawani ng pamahalaan ay tumulad kay Zacarias na umasa sa Panginoon para sa kanilang mga pangangailangan sa halip na kumuha sa kaban ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga nakakatanda ay magbigay ng inspirasyon habang isinasalaysay nila sa susunod na henerasyon ang kanilang mga karanasan ng pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay mapuspos ng ibayong sigla at pag-asa habang hinihintay ng lahat ang muling pagdating ng manunubos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ingatan ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay na nabayapa na at maibsan nawa ang kalungkutan at pagnanais ng kanilang mga naulila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta
Ang pagsilang niya'y pinananabikan ang mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ni Ina ng Diyos,
ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pasalamatan at i-appreciate yung mga bata na nag-offer o nag-alay ng mga school supplies para sa ipamamahagi natin sa Aita community. Sa mga bata, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin yung mga bata. Bukas, pwede ulit mag-offer, no? Kahit isang notebook, isang pencil, malaking bagay po yan. Pag pinagsama-sama natin, madami tayong batang matutulungan sa kanilang pangangailangan sa mga school supplies doon po sa Aita community. Bukas po, sana ay wear something special naman po, no? Dahil Pasko, sasalubungin natin ng kapanganakan ni Kristo. Kaya wear something special. Okay lang po yan. Kung sa tingin mo, special sa'yo yung short, okay lang yan. No? Basta yung feeling mo, ito na yung something special mo, hindi ka pagbabawalan sa loob ng simbahan. Pero special na araw itong ating pagdiriwang bukas, kaya sana po ay magkita-kita tayo bukas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak, na naparito na noon at inihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay pusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Congratulations sa inyong lahat.